So ayun na nga mga kababayan, mega love shoutout po sa inyong lahat and magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po mga kababayan ay ito na nga, nagpapasalamat po at bumuelta na nga si Pangulong Bongbong Marcos kay Arnie Tevez, mga kababayan. So alam nyo naman po at ano pong nangyari, si Arnie Tevez po ay nasa Pilipinas na. Hawak po ito ng nasa kustodiya po ito ng NBI. No, so alam naman po natin kung ano pong nangyari at ano po ang kaso ni Arnie Tevez. Ito po ay yung pagkapatay nga ni Congressman Digamo na kung saan hindi lang po kay Congressman Digamo pati na rin po yung mga tauhan ni Congressman Digamo ay halos na masaker po. So patong-patong po ang kaso ni Arnie Tevez at ito po ay nagtago nga sa Timor-Leste ng almost 2 years. So ito nga habang nagtatago ito ay alam nyo naman po kung paano po ni Arnie Tevez bakbakan at sabihang bangag si Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon Arnie Tevez sabihin mong bangag si BBM, ngayon mo sabihin na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. So mga kababayan, ito po meron pong mensahe or pasasalamat, mensahe ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos no kay Arnie Tevez. At sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mangyayari at hindi po pwede na kung sino man yung mga lawless tao, mga lawless person or lawless people na hindi halos nabigyan ng hustisya yung mga kanilang problema, lalong-lalo na katulad kay Digamo, no, sa pamilyang Digamo. So ito po mga kababayan, panoorin po natin ang mensahe ng pasasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan. So ipapanood ko po sa inyo. Ito po. Former Representative Arnie Tevez is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, that Timor-Leste was ready to send Tevez back to the Philippines. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Tevez is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Tevez to face justice. So yun po mga kababayan, narinig This is niyo you, naman right? po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, ito na mga kababayan. So sa mga nagmamagaling-galingan dyan, no? Sa mga nagtatapang-tapangan dyan na katulad no dito kay Arnie Tevez. Alam niyo sa totoo lang, ito ang masaklap mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas na kapag nakagawa ka ng krimen, no, nakagawa ka ng ang tawag doon yung karumal-dumal, no? Katulad na lang sa mga pagpatay, katulad na lang sa korupsyon, ay bakit laging ginagawa ng mga Pilipino ay yung mga yung katulad ni Harry Roque, 'di ba, ni Alice Go, tumatakas, no? Katulad kay Arnie Tevez, tumatakas. So ngayon, ito na nga mga kababayan, ang katunayan na sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan natin maging mabangis. Kailangan natin maging matapang. So nakita nyo naman po ang resulta ng pagiging mabangis ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka sasabihin na naman ito ng kabilang kampo, katulad ng mga DDS na tulad kay Arnie Tevez, no? Alam nyo, yung mga DDS, mga utak kriminal yan eh. Ay, wag kayo magalit sa akin. Mga DDS kung sinabi kong utak kriminal kasi si Arnie Tevez DDS. Oh, tingnan mo si Sara Duterte. Oh, nagbabanta. Oh, may nakausap ng killer. So, hindi magkalayo yung mga ganyan. Hindi yung mga ganyan. Mga utak kriminal talaga. So ngayon, mga kababayan, maraming salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang agarang pag-aksyon, no? So, kung naalala nyo noon ay hindi masyadong tawag dito, hindi masyadong umaksyon itong tawag Interpol ba? Kasi actually Interpol po ang na para maaresto itong si Tevez at nasa red notice nga ito
ay hindi masyadong gumalaw. So ngayon nung nakausap nga ni Pangulong Bongbong Marcos itong Prime Minister no sa Timor Leste at saka yung presidente yata nila doon sa ASEAN Summit sa Malaysia sa Kuala Lumpur ay ayun na nga pag-uwi ni Pangulong Bongbong Marcos, ura-urada pagkabukas, inaresto agad si Arnie Tevez. Kaya isa lang masasabi ko, BBM lang sa kalam. Yeah, ngayon Arnie Tevez, ngayon mo sabihin na si BBM bangag, si BBM weak leader. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, minsan ang tao kapag tahimik, mahirap, nakakatakot. Kapag ang tahimik na ang gumalaw. Ay, mayroon nga tayong kasabihan na kapag ang tahimik na tao magalit ay matindi. So, yun po mga kababayan at kita naman po natin ngayon kung nasaan po si Arnie Tevez ay nasa kustodiya na po ito ng NBI, no? So, ito na mga kababayan at meron pa ngang nakarating sa akin na si Harry Roque daw ay nangangatog na at si Harry Roque daw ay kinakabahan na. At sabi nga daw di umano ni Harry Roque sa kanyang video na hindi daw siya basta-basta mahuli or madampot ng Interpol kasi siya daw po ay may koneksyon hindi lang sa gobyerno at hindi lang sa politika, siya din po ay may connection daw sa human rights no doon sa may Netherlands, sa Europa. So, abang-abang lang po tayo mga kababayan. Hintayin na lang po siguro natin at ilang buwan siguro mula ngayon. Actually, si Arnie Tevez nga, 2 years na hindi nahuli. So, sa wakas ngayon, nahuli na. Harry Roque, baka naman. Di ba? So, actually, mga kababayan, tatalakayin din po natin yung kayabangan ni Harry Roque na ang sabi niya, hindi daw siya basta-bastang mahuli kasi malakas din po ang kanyang proteksyon. Sabi niya yan, meron tayong video niyan. Katawag dito, bukod sa video na to, meron din tayong video na pag-uusapan patungkol dyan sa sinabi ni Harry Roque na pagyayabang niya na hindi daw siya basta-bastang mahuli, hindi siya basta-bastang madampot kasi grabe daw po ang kanyang koneksyon doon sa Europa. Hindi daw basta-basta itong mahuli, sabi ni Harry Roque. So, yun mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, mag-ingat-ingat po tayo. Actually, sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, kung nasa sitwasyon pa ito na si Duterte ang presidente, si Arnie Tevez, hindi uuwing buhayan. Oo, malamang sa malamang, uuwi dito, kabaong yan. Oo. Tsaka, kung nasa sitwasyon or nasa time pa ni Digong itong pangyayari kay Arnie Tevez, malayo lang 2 buwan, mamamatay yan sa loob ng kulungan. Kung naalala ninyo noon, katulad no sa isang mayor ng Leyte, yung tatay ba yun ni Kerwin Espinosa, no? Una hinuli, kinulong, nagugulat na lang tayo, namatay sa loob ng kulungan. At alam naman po natin kung anong kadahilanan kung bakit namatay. Siyempre, alam nyo na. Ngayon, pag tanungin mo kung bakit namatay, ang sabihin, inatake, ang sinabi, nanlaban, di ba? Ang sabihin, nagaganito. Kung nasa sitwasyon ni Digong yan, yung pagka-aresto ni Arnie Tevez, malayo lang 2 buwan, 3 buwan sa loob ng kulungan, sabihin niya nagbigti. Sasabihin niyan inatake, yung pala ay pinatay. Yeah? Naalala nyo noon yung tatay ni Kerwin Espinosa, buhay naman nung hinuli. Tapos nagugulat ka, nanlaban sa loob ng kulungan. Di ba? Alam nyo na. Kung sa panahon ni Digong yun ibahin ninyo ang panahon ni Digong at panahon ni PBBM ngayon. So yun lang, maraming salamat mga kababayan and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.